Hello, naitanong nyo na ba sa sarili nyo, pagpasok sa isang magarbong hotel, bakit parang bigla kang napapawaw? Well, yung pakiramdam na yan, hindi yan aksidente. At ngayon, bilang isang arkitekto, ipapakita ko sa inyo ang mga sekretos sa likod ng bawat disenyo. 'Di ba? Yung moment na tumapa ka pa lang sa loob, parang biglang nag-iba ang pakiramdam mo, parang angat, ang special mo. Yung wow na yun, hindi mo napipigilan, kusa na lang lumalabas. So, baka isipin mo, magic yan. Actually, hindi. Lahat yan ay plinano, lahat yan ay sinadya. At yung sikreto ay nasa disenyo. Ito ay purong architecture in action. Okay, so may apat na tricks of the trade, ika nga, na ginagamit namin para makuha yung epekto na yun. Apat na simpleng konsepto lang. Taas, ilaw, simetriya, at kontras. Tara, i-breakdown natin isa-isa. Sige, unahin natin yung una. Ito yung pinaka-obvious pero grabe, sobrang effective. Ito ang kapangyarihan ng taas. Sa mundo namin, ang tawag namin dyan, double height ceilings. Ang ibig sabihin lang yan, kunin mo yung taas ng isang normal na kwarto, tapos dublehin mo. Kung 8 feet yung normal, ito 16 feet or more. Sobrang simple, pero yung impact, doble rin. Pero bakit ba ganito kalakas ang epekto nito? Kasi may psychology sa likod niyan. Kapag ang isang lugar ay mataas, automatic iniisip agad ng utak natin, wow, ang laki, ang importante ng lugar na to. Parang bigla kang nakakahinga ng maluwag. At sa subconscious mo, sinasabi nito na yung lugar mayaman, may status. Okay, next up, yung pangalawang sikreto. Para sa akin, isa to sa pinakamahalaga para mag-set ng tamang mood o pakiramdam. Pag-usapan natin ang sining ng pag-iilaw. Hindi ito yung basta lang maglalagay ka ng isang malaking bumbilya sa gitna. Ang tawag sa teknik na ito ay layered lighting. Isipin nyo parang cake, patong-patong. Bawat layer ng ilaw may sariling purpose. So paano to ginagawa? Una, may main lights ka sa kisame para sa pangkalahatang liwanag. Pangalawa, may mga ilaw ka sa pader para sa soft glow para sa ambience. At pangatlo, eto yung nagpapaspecial, yung mga accent lights, yung mga spotlight na tumatama sa mga artwork o magagandang halaman. Pag pinagsama-sama mo lahat yan, biglang nagkakaroon ng depth, nagiging warm at mas dramatic yung itsura ng lugar. Okay, number 3. Ito naman tungkol sa kaayusan at balanse. Kasi tayong mga tao, natural na gusto natin yung mga bagay na maayos. Dito na pumapasok ang kaginhawaan ng simetriya. Tingnan nyo tong comparison. Pag sinabing simetriya, yung kaliwa at kanan parang mirror image. Ang dating, kalmado, organisado. At pag organisado, sa isip natin, katumbas yan ng premium. Sa kabilang banda, yung asimetriya, mas magulo, mas casual. Okay din yun. Pero kung ang goal mo ay yung pakiramdam ng luxury, simetriya ang susi. At para sa huling sikreto natin, dito hindi lang mata ang pinag-uusapan. Gagamitin din natin ang ating sense of touch. Pag-uusapan natin ang yaman na dala ng kontraste. Ang tawag dito, material contrast. Sobrang simple ng konsepto. Paghahaluin mo ang mga materyales na magkakaiba, ang pakiramdam at itsura. Yung makinis laban sa mag-aaspang. Yung makintab laban sa hindi. Isipin nyo, yung malamig at matigas na marmol sa sahig, tapos itatabi mo sa init at natural na itsura ng kahoy. O kaya yung makintab na salamin, katabi ng metal na medyo matte. Ang result, nagkakaroon ng richness, ng complexity, nagmumukhang mas pinag-isipan, mas bitalyado at syempre, mas mahal. Kaya yun, ang quote na to ang pinaka-summary ng lahat. Sa susunod na papasok ka sa isang magarbong labi at mapapawaw ka, alalahanin mo, hindi yan mahika. Disenyo yan, arkitektura yan. Yang apat na yan, taas, ilaw, simetriya at kontras, iyan mismo ang lengguwahe namin. Yan yung mga salitang ginagamit namin para magkwento at magparamdam ng karangyahan at kaginhawaan sa isang lugar. So ngayon, na alam niyo na ang mga sikreto, iiwanan ko kayo sa isang tanong. Bukod sa mga hotel, saan nyo pa kaya mapapansin tong mga prinsipyong to? Sa mga mall? Sa mga high-end na tindahan? At sinong nakakaalam? Baka yung iba dito magamit nyo pa mismo sa mga bahay nyo. Simulan yung magmasid. Salamat sa pagsama sa akin ngayon.